Ano ba yan? Sino ba nagpapasok sa pulubing yan dito? Malinis nga ang damit pero nakakadiri pa rin ang itsura. Oo nga, parang isang taon nang hindi naliligo yan. Nakakahiya naman sa mga bisita dito sa kasalan. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Si Adam, na nasa kanyang mid-40s ay isang pulubi na nagpapalaboy-laboy sa kalye at ang tanging alaala na meron siya sa kanya'y nagising na lamang siya isang araw sa loob ng ospital, 5 taon nang nakakaraan. Magandang araw, sir. Mabuti naman po't nagising na kayo. Bungad na isang magandang nurse sa lalaking pasyente na ngayon ay nakahiga sa kama. Nasaan ako? Sino ka? Aray, ang sakit ng ulo ko. Sagot naman ito. Naku, teka lang ha. Tatawagin ko si Doc. At dali-dali nang lumabas ng kwarto ang nurse para tawagin ang doktor. Hindi niya masabi kung anong kanyang pangalan, kung kaya naman tinawag na lang siya ng mga staff doon sa pangalang Adam. Nag-aagaw buhay na daw siya nang dalhin siya sa ospital. Kung saan daw natagpuan siya, sa gilid ng kalsada tila tumilapon, palabas ng isang kotse na nag-crash at nauwi sa pagkasunog sa ilalim ng isang bangin. Siya lang ang nabuhay sa nasabing car crash kung saan ang mga kasamahan niya ay pawang mga lalaki. Maliban doon ay wala nang naging paliwanag sa kung ano ang nangyari kay Adam at dahil sa kawalan niya ng memorya ay sinabi ng doktor na marahil ay dumaranas siya ng sakit na amnesia. Akala nila noong una ay pansamantala lamang yon at kalaunan ay babalik din ang kanyang alaala. Ngunit lumipas ng maraming araw ay walang naging pagbabago sa kondisyon ni Adam. Hindi nila matunto ng pamilya niya dahil wala siyang ID at nang tuluyan ng gumaling ang lalaki ay pinalabas na nila ito ng ospital at hinatid sa sakayan ng bus. Umaasa silang makakabalik ito sa kanyang tirahan. Ngunit hindi nakauwi si Adam dahil hindi niya alam kung saan siya nakatira at wala siyang idea kung saan siya dapat pumunta. Nang dumating ang huling bus ay sumakay siya at bumaba sa huling hintuan. Sa kanyang paglalakad ay doon niya nakilala si Terry na natagpuan siyang gumagala sa lansangan. Oist, kanina pa kita sinusundan at kanina ka pa naglalakad. Saan ka ba pupunta ha? Sabi ng isang lalaki. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang totoo niyan, wala akong maalala kung sino o saan ako nakatira. At kalalabas ko lang ng ospital, tinatawag nila ako sa pangalang Adam. Wika naman ito na noon ay napahinto sa paglalakad at hinarap ang taong tumawag sa kanya. Ah, ganun ba? Terry nga pala pare. Kung ganun, wala kang matutuluyan. Gusto mo bang sumama sa akin sa shelter? Malapit lang yun dito. Tanong ni Terry kay Adam at nang umuo si Adam ay isinama siya nito sa lugar kung saan nagkakatipon-tipon ang mga taong walang tirahan. Hindi kalayuan sa istasyon ng bus. Nagulat si Adam nang makita ang ilang mga tolda sa isang lugar at natuwa siya sa masayang pagtanggap sa kanya ng mga tao doon. Tinanong siya ng ilan tungkol sa kanyang sarili, ngunit wala siyang maisagot sa mga ito. Pero sa kabila ng lahat ay pinatuloy pa rin siya at binigyan ng lugar para sa kanyang tulugan. Sa paglipas ng panahon ay nakasanay na rin niya ang mamuhay ng kagaya ng isang taong walang matirahan. Tinuro ni Terry sa kanya kung paano makukuha ang mga pangunahing pangangailangan na kailangan niya. At kontento na siya sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa isang banda ay palaging may bumabagabag sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman kung sino tanong buhay na meron siya bago ang aksidente. Ngunit sumasakit lang ang kanyang ulo sa tuwing pipilitin niya ang sarili. May isang bagay na naaalala si Adam. Ito ay isang kantang hindi niya matandaan kung saan niya narinig. Pero ito ay laging nagbibigay sa kanya ng kaaliwan at pag-asa sa tuwing kinakanta niya ito. Gabi-gabi niya itong kinakanta mula nang mapadpad siya sa lugar ng mga pulubit. Hindi nagtagal ay nakilala siya bilang mang-aawit na si Adam. Sa mga gabing kailangan nilang maglibang ay tinatawag nila ang lalaki para umawit. Ngunit ang kantang yun ang palagi nitong kinakanta
At hindi nagtagal ay nagsawa na silang marinig ito. Isang araw, magkasama sina Adam at Terry sa pagkakalkal ng basura para maghanap ng makakain nang mapadpad sila sa isang lugar kung saan tumutugtog ang malakas na musika at huminto si Adam para makinig at maya-maya pa'y kumakanta na siya. Kasabay ng tugtog na animo ay kabisado niya ang mga lyrics nito. At sa kanyang kalooban ay nasasabik siyang maalala ang isang bagay mula sa kanyang nakaraan. Kaya araw-araw pagkatapos noon ay pumupunta siya sa parehong lugar upang makinig ng musika. Halos hindi niya alam ang lyrics, ngunit unti-unti niyang nalaman ang ilang mga kanta at nagsimulang aliwin ang mga tao sa shelter na kasama nila. Isang araw, sinabi ng isang kaibigan kay Adam na pwede niyang pagkakitaan ang pagkanta. Pumayag naman ang lahat at doon nagsimula siyang maningil ng $1 sa bawat request na kanta sa kanya. Sa pakiramdam ni Adam ay kaya niyang tumugtog ng gitara, kaya naman nag-ipon siya para makabili. Ang mga awit na si Adam ay sumikat sa bangketa. Dala-dalang karton sa kanyang leeg na may nakasulat na $1 para sa isang kanta. Iniipon niya ang kanyang mga kinita at palaging dinadala sa kanyang tinitirhan para ibahagi sa mga kapwa niya pulubi. Sa kabila ng pagiging komportable ni Adam sa buhay niya ngayon, ay naroon pa rin sa likod ng kanyang isipan kung ano nga kaya ang kanyang nakaraan. Sa kabilang panig ng bansa, isang magkasintahan ng abala para sa paghahanda sa kanilang kasal. Ilang taon na rin pinagpaliban nila Alan at Grace ito para lang maging bongga ang lahat. Kumuha sila ng sikat na designer para sa kanilang susuotin at pinlano ding mabuti ang lugar na pagdadausan. Habang papalapit naman ang araw ng kanilang kasal ay nagsimulang makaramdam ng kalungkutan si Grace. Bilang babae ay pinangarap niyang maglakad kasama ang kanyang ama at maihati siya nito papunta sa altar. Ngunit wala ang kanyang ama kung kaya naman hindi niya ito makakasama sa importanteng araw ng buhay niya. Sinubukan siyang aluin ng kanyang kuya sa pamamagitan ng pag-aalok nito sa kanya na samahan siya sa altara. Pero para kay Grace ay walang katumbas ang kanyang kasiyahan kung ang mismong papa nila ang kanyang kasama. 2 araw ng kanilang kasal ay lumipad sila sakay ng eroplano papunta sa venue ng kasal para may saayos nang mabuti ang lahat. Pero isang gabi, bago ang mismong araw ng kasal ay nakatanggap sila ng mensahe mula sa banda na nakatakdang magpe-perform at sinabing na delay ang flight ng mga ito at hindi na sila makakarating sa takdang oras. Hindi makapaniwala si Grace na ang kanyang dream wedding ay tila masisira kung wala silang makukuhang kakanta sa mismong araw ng kasal. Sabi ng kanyang kaibigan na umupan na lang sila ng DJ pero wala namang available sa petsang yun. Sabi pa ng iba na mag-compile na lang daw sila ng mga kanta at i-connect yun sa speaker. Napaiyak na lamang si Grace dahil sa nangyayari, pero kalaunan ay pumayag na rin dahil wala naman siyang ibang pamimilian. Pagkatapos na masolusyonan ang problema, sa mga kantay nagpunta si Alan kasama ang kanyang mga kaibigan sa bayan para sa isang bachelor's eve. Sa daan ay narinig nila ang isang pulubi na kumakanta at ito'y napapalibutan ng maraming tao. Napakaganda at nakaka-inlove ang boses nito, kung kaya naman isang idea ang noonang naisip ng groom na si Alan. Agad niyang pinuntahan ang lalaki at humiling na kumanta ng isang wedding song pagkatapos na iabot sa lalaki ang $1 at minalot ang kapaligiran ng malamig na boses ng pulubi. Inalok naman siya ni Alan kung gusto niyang kumanta sa totoong kasalan at pumayag naman ito. Kinabukasan ay sinundo ni Alan ang pulubi sa lugar kung saan ito kumakanta noong gabi. Sinubukan nitong magsuot ng maayos na damit pero ang mga damit niya ay panay luma na at madumi. Alam naman yun ni Alan kung kaya naman pinaghanda niya na ito nang may susuot para maging kaaya-aya sa lahat ng mga bisita. Hindi man nagupitan ng mahaba niyang buhok at naahita ng mahaba niyang balbas. Kumpara sa dati ay mas maayos na ang kanyang itsura ngayon. Sinabi ni Alan sa pulubi na pumunta sa stage kapag magsasayaw na ang groom at bride bago ang reception. Sinabi rin ni Alan kay Grace na meron siyang sorpresa para dito, pero hindi mahulaan ni Grace kung ano yon. Nang magsisimula ng kanilang first dance ay umagaw ng pansin niya lalaking may hawak na gitara na nakatayo sa stage.
Si Grace at ang ilang mga bisita ay nagulat pa sa itsura nito. Iniisip nila kung sino ang matandang nanlilimahid na yon. Pero bago pa man magkagulo ay nagsimula ng kumanta ang lalaki at namangha silang lahat sa ganda ng boses nito. Makikita ang pagkagulat at katuwaan sa mukha ni Grace at masaya naman si Alan na napasaya niya ang kanyang bride. Paulit-ulit namang tinatanong ni Grace kung saan nakilala ni Alan ang lalaki pero hindi yung sinasagot ni Alan at sinabi lang na huwag na itong mag-alala pa at mag-enjoy na lang sa gabi ng kanilang kasal. Matapos kumanta ng pulubi ay nag-request pa ang mga bisita na muli itong kumanta. At ang unang kantang pumasok sa kanyang isipan ay ang kanyang inaawit, ang kantang tangi niyang naalala sa kanyang nakaraan. Nang muling kunin ng pulubi ang mic at magsimulang kumanta ay nanigas at biglang napahinto si Grace mula sa pagsasayaw. "O Grace, may problema ba?" tanong ni Alan. "Alan, yung kanta kasi." Hindi na niya naituloy ang sasabihin at tinitigang mabuti ang pulubit unti-unting lumapit siya dito. Papa? Nasabi na lamang ni Grace sa hangin. Ang kantang kinakanta kasi nito kani-kanina lang ay ang kantang kinumpose ng kanyang ama noong bata pa siya para sa kanya. Madalas nila itong kantahin ng sabay noong bata pa siya. Nalilito naman ang mga tao sa wedding hall pero mas nilapitan pa niya ang pulubi at "Papa!" Natutup niya na lamang ang kanyang bibig nang mamukhaan ng amang matagal nang nawawala. Nang makalapit ng husto ay agad niyang niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak. "Grace, ano bang? Oh Diyos ko, asawa ko, ikaw ba yan?" Ang kanyang inatang kuyang nanonood lang kanina ay dali-dali ding lumapit sa kanila at niyakap din nila ng mahigpit ang pulubi. Si Adam naman na noon ay nalilito sa mga nangyayari at nang isa-isa niyang makita ng malapitan ang mga mukha ng mga taong nakayakap sa kanya. Lalo na ang kanyang asawa ay tila isa-isang bumabalik at nakita ang mga ito sa kanyang alaala. Si Alan na noon ay hindi alam ang gagawin at nang makitang nagsipagtakbuhan ng mga ito para yakapin ang lalaki ay napagtanto na ang pag-iibinta sa pulubi. Na kumanta sa kanilang kasal ay ang pinakamagandang desisyong nagawa niya sa kanyang buhay. Si Adam na ang totoong pangalan ay Philip ay kasali sa isang grupo ng banda. Maganda naman ang performance ng banda kung saan naiimbitahan pa ito sa iba't ibang lugar. 5 taon nang nakakalipas nang maimbitahan ng bandang kinabibilangan ni Philip na mag-perform sa isang show sa ibang lugar ay mas pinili nilang sumakay sa van at nang papunta na sila sa venue ay naaksidente naman ng van. Iniisip ng lahat na kasama si Philip sa mga namatay. Ngunit ganun pa man ay hindi sila nawala ng pag-asa sapagkat hindi naman natagpuan ang bangkay nito kasama sa mga katawan na nasunog sa loob ng sasakyan. Hindi makapaniwala si Philip na mga oras na yon na meron pa pala siyang pamilya. Matagal man bago niya maalala ang iba pa niyang memorya pero habang nakakasama niya ang kanyang pamilya ay unti-unti niya na itong naaalala. Pinili naman ng lalaki na panatilihin ang tawag sa kanyang Adam at binalikan ng kanyang mga kaibigan sa shelter. Madalas niya itong bisitahin at bigyan ng mga pagkain at mga gamit bilang pasasalamat sa pagkupkup sa kanya ng mga ito, lalong-lalo na si Terry. Sinama niya si Terry sa kanyang dating bahay at ginawang hardinero, binigyan ng sariling bahay at lahat ng pangangailangan sa araw-araw. Pinagpatuloy din ni Adam ang pagpe-perform sa mga kalye kasama si Grace at ang kanyang pamilya na bubuo ng bagong alaala. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? I-comment mo naman dyan sa ibaba at magkita na lamang tayo sa susunod nating video.